Good day mga ka-sports natin dyan. Rimline Cool Smashers, kinatatakutan na nga ng ibang team dahil sa sobrang lakas nito. Kada conference ay meron talaga silang na iuuwing gold medal. At dahil nga dito ay lagi silang champion, ang ibang team ay sobrang kabado na at dinadaga na kapag sila ang nakakaharap. Halos ang ibang team nga ay hindi man lang makaisang set na panalo kontra nga sa kanila. At dahil nga palaging panalo ang Rimline Cool Smashers, rumireklamo na nga dito or nagreklamo na ang mga fans ng ibang team. Anya, sabi nga ng iba, kaya naman daw palagi nananalo ang Creamline Cool Smashers sapagkat sobrang lakas naman daw kasi talaga ng Creamline at halos ang MVP raw ay narito na lahat. Kung kaya nakakahiya naman daw kung matalo ang Creamline. Kung kaya ang Creamline Cool Smashers daw ay palaging panalo dahil nga di kalibre ang kanilang mga manlalaro. What if ganito ang gawin natin mga ka-sports? Dahil sobrang reklamo na nga ang ibang mga fans ng ibang team, grabe na nga ang kanilang pag-aalboroto dahil palaging talo nga ang kanilang hinahangaang team. Eto nga ang gagawin natin, susubukan natin ang lineup ng Creamline Cool Smashers kung tatanggalin natin ang mga All-Stars. Yes, lahat ng All-Stars, lahat ng may mga awards na MVP, tanggalin muna natin pansamantala at ang isa lang natin ang all bench. Papalag pa kaya ang Creamline or mananalo pa kaya sila? Panoorin nyo hanggang sa dulo ang mangyayari. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Pagdating sa larangan ng volleyball, ang Creamline Cool Smashers ang madalas maging champion at ang ibang team ay hindi man lang nga manalo-nalo sa Creamline. Kung kaya, eto na nga ang mga nangyayari. Grabe ang nangbabash sa Creamline dahil iniipon na raw kasi nito ang mga malalakas na players at narito na ang lahat ng MVP kung kaya raw nananalo. At paano kung ito ang ating gagawin? Lahat ng All-Stars na nasa Creamline Cool Smashers ay gawin muna nating bench at wag na muna natin paglaruin. Sa tingin nyo kaya makakalusot pa ang Creamline Cool Smashers or mananalo pa kaya sila? Siguro naman hindi na magrereklamo dito ang ibang team, ang kanilang mga fans na puro reklamo dahil raw All-Star ang Creamline. What if kung tanggalin na nga natin ang ating mga magagaling na sila MVP at final MVP na si Gemma Galanza at ang MVP rin na si Gumabaw. Tanggalin na rin natin ang superstar na si Bea De Leon na mayroon rin UAAP final MVP. Paupuin na muna natin to. Sila muna ang nasa bench. Isama na rin natin dito na nasa bench si Alyssa Valdez, superstar na si Tots Carlos at ang final MVP at best setter natin na si Kyle Negrito. Sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari kung ganito nga ang mga all-star ng CCS ay ibinangko natin? At syempre, isama pa natin dyan ang magaling na libero na si Kyla Atienza. Sama na rin natin dyan si Denden Lazaro Revilla sapagkat veterana na ito. At syempre, pati si MV Fons ay paupuin na rin natin. At isama na rin natin dito ang magaling na veterana rin na middle blocker na si Pangs Panaga. So, halos ubos na ang mga nabanggit natin na all-stars ng Creamline Cool Smashers. Ang natitira na lang nga yung mga bench. Makakalusot pa kaya ang mga bench ng CCS kung ang lahat ng All-Stars ay nakaupo? Well, ganito nga ang mangyayari dahil lahat ng All-Stars ng Creamline ay nakaupo na. Ito ang mga isasabak natin. Unahin na nga natin dyan ang middle blocker dahil nga papalitan natin si Pangs Panaga at BDL ng bago ngang kasama sa first six
at sila naman muna ang ating ibe-bench. Isasabak naman natin dito si Pau Soriano and Lorraine Bernardo. Susubukan naman natin ang kanilang tandem kung talagang gagana ba ito. Kapwa naman magaling ang dalawang players na ito at may ibubuga naman, pero makalusot naman kaya sila at manalo dahil nga sila nga ang madalas nasa bench. Siguro naman wala nang reklamo dito ang ibang mga fans ng ibang team dahil puro raw kasi veterana. So eto na nga, ipasok na natin si Pau Soriano at Lorraine Bernardo na mga nasa bench. At pagdating naman sa kanilang outside spikers, narito naman ang ating isasabak, Rosemary Vargas and Ella De Jesus tandem. Yes mga ka-sports, wag rin ninyong ismulin ng ating Ella De Jesus dahil sa totoo lang sobrang lakas rin yan pumalo at magaling rin yan. Magaling mag-serves, magaling maging libero, magaling talaga yan kahit sa blocking ay nakaka-block yan. Hindi katangkaran pa yan si Ella, subalit sobrang taas tumalon talaga nito at powerful attacker rin ito mga ka-sports. Kung tutuusin, baka nga kahit si Ibiang ay kayang-kaya pang tapatan ni Ella De Jesus. At pag-uusapan naman natin si Rosemary Vargas na nasa bench rin, kung sila ang magkatandem ni Ella De Jesus, walang duda kayang-kaya pa rin nilang ipanalo ang Creamline Cool Smashers dahil may angking kagalingan itong si Rosemary Vargas. Sobrang lakas rin pumalo nito at halos karamihan nga sinasabi nila kapag nagbablock raw sila ay talagang nasasaktan ang kanilang kamay pag si Rosemary Vargas ang pumapalo dahil sobrang lakas daw talaga mga ka-sports. At pagdating naman sa opposite hitter, ang ating naman isasabak dahil wala nga si Tots Carlos at si Michelle Gumabaw, ibe-bench muna natin. Well, si Risa man dapat muna ang ating ilalagay bilang opposite hitter at wag rin ninyong mamaliitin si Risa man dapat ang bench ng Creamline Cool Smashers dahil ng panahon ay sobrang lupit rin ni Mandapat at siya nga madalas noon ang nasa original na first 6 lineup ng Creamline at malupit yan si Mandapat at palaban yan. Tahimik lang yan pero scoring machine rin yan ng Creamline noon. At pagdating naman sa ating mga setters, susubukan naman natin ang nasa bench na si Mafe Galanza and Teo Bea Bonafe. Importante talaga ang setters dahil ito nga ang nag-guide kung kanino niya ibabato ang bola para nga magkaroon sila ng maraming scores. Isa nga ang pinaka-importante ang setters kagaya nga nila Gia Amazing at Kyle Negrito. Ang dalawang noon na binanggit natin ay isa na ngayong MVP at superstar. Pero itong nasa bench naman na si Mafe Galanza at Bea Bonafe, mag-shine naman kaya ang dalawang ito at manalo naman kaya sila kung sila naman ang gawin nating setters at mapanindigan kaya nila. At talagang sa tingin ko kayang-kaya nila dahil very talented naman ang dalawang setters na ito. Makikipagpukpukan to mga sport, sure tayo kung ito ang gagawin nating first 6 partida yan, mga nasa bench pa yan ng CCS. At pagdating naman sa libero, ang first ball ang pinakamaganda nga na kinakailangan maibato nga sa setter para maka-spike ng maganda ang kanilang spikers. Susubukan naman natin ngayon si Alia Torres, ang libero ng Creamline dahil nga wala nga ngayon ang ating mga magagaling na si Kyle Da Atienza at din Lazaro Revilla. Papaupuin muna natin. Susubukan muna natin ngayon itong si Torres kung talagang may ibubuga ba ito. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan. Ito na ang ating bench all-star first 6 lineup. At 100% mga nasa bench yan at wala dyan MVP. Kaya't siguro kung ito ang ating gagawing first 6, yung mga bench nga ng Creamline, makalusot pa kaya ang Creamline Cool Smashers? Well, ang masasabi ko, medyo mahihirapan sila pero kaya pa rin nilang manalo at kaya pa rin nila talagang mag-champion dahil subok na kasi ang Creamline na magaling. Hindi lang kasi dito ang All-Stars ang magagaling, kahit ang mga bench ng CCS ay sobrang lalim. Papahirapan pa rin sila ng Creamline kung ito nga ang ating lineup at never pa rin sila mananalo kahit sabihin nating bench all-star pa ang ating isaba. Kayo, ano sa tingin nyo? Mag-champion pa kaya ang CCS kung ito ang lineup? Well,
Ang masasabi ko lang dyan, may laban ng ibang team pero papahirapan sila ng gusto ng Creamline at bandang huli, Creamline pa rin ang magwawagi at magcha-champion. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball at para hindi ka mawala sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.